Isang lalaki ang patay sa landslide sa Itogon, Benguet kaninang madaling araw. Kasunod yan ng malakas na ulan doon. Ang mga palaya naman sa Northern Cagayan sinira na ng baha. Live mula sa Benguet, may report si Haji Rieta. Haji? Yes, Jessica, isang lalaki nga ang patay matapos sa gumuho ang lupa ng madaganan nito sa may barangay Ukab sa may bayan naman ng Itogon, dito pa rin yan sa Benguet province. At dahil nga sa Jessica, marami sa mga kalsada ang pansamantala munang isinara. Mga gumuguhog lupa at malalaking tipak ng bato na sinabayan pa ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ito ang sumalubong sa amin sa barangay Ukab sa bayan ng Itogon sa Benguet. Nakunan pa namin ng mismong pagguho ng lupa sa bahaging ito ng bundok kung saan nagkaroon ng landslide. Hindi naman nakaligtas dito ang 15 taong gulang na si Glendon Idio Pablo na taga-Tublay. Kaninang madaling araw, natabunan siya ng lupa. Papuntang Luacan natin yun. Nakamotor sila. Tatawid sana yung dalawa pero yung slide. Yung isa nakabalik, nakasurvive. Okay, Tumakbo yung isa na yung slide. Umabot ng mahigit 2 oras ang retrieval operations na isinagawa ng mga pulis at opisyal ng barangay bago nakita ang katawan ng biktima. At nang humupa ng malakas na ulan, pinuntahan ng GMA News ang pinangyarihan ng landslide. Dahil sa pagguho, inirekomenda na ng DPWH sa Itogon, Benguet na pansamantala munang isara ang kalsada para sa mga nais pumunta ng kabilang bayan. Sa magkahiwalay na pagguho sa Benguet pa rin, 3 sakyan naman ang natabunan ng gumuhong lupa. Sa San Fernando La Union, bagaman humupa ng ulan, malakas pa rin ang hangin at alon dala ng hanging habagat. Ang mga kubo sa barangay Pagudpod halos masira sa lakas ng hampas ng hangin. Nagpakita naman ng araw sa Ilagan, Isabela matapos ang 3 araw ng malakas na pag-ulan. Sa kabila nito, nakatas pa rin ang public storm signal number 1 doon. Sa malakas na pag-ulan kagabi hanggang kanina umaga, di nakaligtas sa baha ang mga palayan sa Camalaniugan at Bugway. Nagkaroon naman ng isang minor landslide sa Quirino Province at dahil makibot ang kalsada, tanging mga motorsiklo lang ang nakadaan. Jessica, sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan dito sa probinsya ng Benguet, at pansamantalang hindi pa rin na-advise na pumasok o ang mga motorista sa may Cannon Road dahil posible pa rin na magkaroon ng mga landslide doon. Kaya naman ang advice ng lokal na pamahalaan ng Benguet ay dumaan na lamang sa Marcos Highway sa Nagilian Road sa mga lalabas at papasok ng Benguet Province. Jessica. So closed ang Cannon, Haji? Yes, Jessica, pansamantala mo nang isinara itong Cannon Road. Open ang Cannon Road sa mga small vehicles gaya ng mga motorsiklo o yung mga tricycle or yung mga light vehicles. Pero sarado ito, Jessica, hindi nga ina-advise na dumaan dito ang mga bus at ganoon na rin ang mga truck, Jessica. Okay, ang sabi ng Weather Central mukhang at ng Pag-asa, mukhang matatagalan pa bago umalis itong si Hener. Naglilinger siya over the eastern seaboard, At Friday pa daw aalis, tinatayang aalis ito ng Philippine Area of Responsibility. At ang bad news nga diyan nag-iipon ito ng lakas dahil pag bumabagal, 'di ba? Nag-iipon ng lakas 'yan. So mukhang nakahanda ba ang ating mga kababayan dyan sa bahagi ng Benguet dito sa mga posible pa ring ulan, hangin at yung epektong landslide at pagbaha na maging resulta nito? Yes, Jessica, actually kanina nakausap natin mismo ang governor ng probinsya ng Benguet na si Governor Nestor Fongwan at siya mismo ang nag-iikot sa mga landslide prone areas at siya mismo, Jessica, ito nga nagpapaalala sa mga residente na kung maari ay lumikas na muna pansamantala sa mga barangay hall nang sa ganun ay maiwasan nga itong mga insidente ng landslide at kung makita mo sa akin likuran, Jessica, nasa likod tayo ng PDRRMC ng bayan ng Benguet at naka-standby dito, Jessica, yung mga gamit nila sakaling may mangyari mga landslide at sakaling kailanganin ang kanilang tulong, Jessica. Okay, maraming salamat, Haji Rieta. Ingat kayo dyan sa Benguet Province.